Magandang araw po sa inyong lahat, aming mga minamahal na taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa ating channel, ang mga kwento ng puso. Sa bawat sulok ng buhay, may mga pusong nasusugatan, mga diwang binabayo ng pagsubok at mga kaluluwang naghahanap ng kanilang lugar sa ilalim ng araw. Ngayong araw, samahan ninyo kaming pakinggan ang isang kwentong magtatanong sa atin. Gaano ba kabigat ang paghusga ng mundo? At saan nga ba tunay na nasusukat ang halaga ng isang tao? Halina't buksan natin ang unang kabanata sa kwento ni Talabato Diwa. Huminto ang tren sa isang mahabang, halos paos na pag-ugong. Ito na ang dulo. Ang dulo ng biyahe at marahil, ang dulo na rin ng buhay na kinilala niya. Dahan-dahang humakbang pababa si Talabato Diwa. At ang una niyang naramdaman ay hindi ang alikabok ng lupa, kundi ang bigat ng daan-daang matang nakatitig sa kanya. Ang init ng araw sa barangay Halimon Gubat ay walang-wala, kumpara sa init ng hiya na gumapang sa kanyang buong katawan. Mahigpit niyang niyakap ang luma at nagkakaluray na bayong na para bang iyon ang tanging makakapagtago sa kanya mula sa mundo. Huwag kang titingin. Utos niya sa sarili. Yumuko ka lang. Gawin mong maliit ang sarili mo. Ngunit paano niya gagawing maliit ang isang katawang tila isinumpang maging malaki? Narinig niya ang mga bulungan. Tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Bawat isa ay may dalang kamandag. Siya na ba yun? Ang laki naman. Parang higante. Kawawa naman ang lalaking mapapangasawa niyan. Tingnan mo. Hindi makatingin ng diretso. Siguro'y nahihiya sa sarili niyang itsura. Bawat salita ay isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ito ang mga salitang sanay na siyang marinig. Ang mga salitang nagtaboy sa kanya mula sa sarili niyang pamilya matapos siyang iwanang baon sa utang at kahihiyan ng namayapa niyang asawa. Siya si Tala, ang biyudang too wide to wed. Ang babaeng ibinenta ng sarili niyang tadhana sa isang kasunduang hindi niya pinili. Isang lalaki ang humakbang papalapit. Matangkad, balingkinita ng katawan sa ilalim ng suot na damit bukid at may mukhang tila inukit sa matigas na kahoy. Ang mga mata nito ay malamig. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang kalabaw na bibilhin sa palengke. Walang emosyon. Walang awa. Ito si Hayon Yakal, ang lalaking naghahanap ng ina para sa mga anak niya at isang katulong sa kanyang bukirin. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito at sa titig na yon, pakiramdam ni Tala ay mas lalo siyang nanliit. Naging mas wala siyang halaga. Ito na ang katapusan. Kahit sa dulo ng Pilipinas, kahit sa liblib na lugar na ito, pareho pa rin ang hatol sa kanya. Nagsimula nang maglakad palayo ang ibang mga tao na wala na ng interes sa palabas. Akmang tatalikod na rin si Hayon. Isang senyales na tapos na ang usapan bago pa man ito magsimula. Nang may dalawang maliliit na boses na pumunit sa nakakabinging katahimikan. Itay! Itay, sandali! Dalawang batang babae, magkamukhang magkamukha na tila dalawang manika, ang tumakbo papalapit. Ang kanilang mga bestida ay may bahid ng putik at ang kanilang mga buhok ay magulo. Ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa purong kagalakan. Huminto sila sa harap ni Tala. Tumingala sila. Walang bahid ng panghuhusga sa kanilang mga mukha. Tanging pagkamangha lamang. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ni Tala. Ang isa sa mga bata, marahil si Bituin, ay hinawakan ng kanyang kamay. Ang liit ng palad nito sa loob ng malaki niyang kamay. Ngumiti ito. Ang lambot po ng kamay ninyo, sabi nito sa matinis na boses. Ang isa naman, si Ulan, ay yumakap sa kanyang binti. Ang tangkad ninyo. Abot niyo po ba ang mga bayabas sa puno? Bago pa man makasagot si Tala, sabay na tumingin ang kambal sa kanilang ama. Itinuro nila si Tala ang kanilang mga daliri
ay puno ng determinasyon at halos sabay nilang isinigaw ang mga salitang magpapabago sa lahat. Gusto namin siya itay. Mula sa di kalayuan, isang babae ang matalim na nakatingin sa eksena. Si Lihim sinukuan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Isang hindi nasabing sumpa ang ipinupukol nito kay Tala. Natigilan si Hayon Yakal. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay sa babaeng nakatayo. Sa kanyang harapan, isang babaeng malaki. Pagod at halatang wasak ang kalooban. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan, ang pagtutol. Pero ang pagsusumamo sa mga mata ng kambal ay isang bagay na hindi niya kayang talikuran. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Tumingin siyang muli kay Tala. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig pa rin ng dati, ngunit may isang desisyon ng nabuo. Sumunod ka sa akin. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos. At habang sinusundan ni Tala, ang likod ng lalaki, kasama ang dalawang batang hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kanyang paghihirap. Ito ay simula pa lamang. Tahimik ang naging paglalakbay nila patungo sa bukirin. Para kay Hayon Yakal, ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Dinala niya sa kanyang tahanan ang isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng hindi niya pinili. Pinili siya ng kanyang mga anak. At para kay Hayon, ang salita ng kambal ay batas. Sinulyapan niya ang babaeng naglalakad sa kanyang likuran. Si Tala. Malaki ang bawat hakbang nito, ngunit maingat, na para bang takot na makasira ng kahit isang tuyong dahon sa daan. Ang mga balikat nito ay baluktot, ang ulo ay nakayuko. Nakita ni Hayon ang pagod sa mukha nito, ngunit mayroon pa ring isang bagay sa tindig nito, isang klase ng katatagan na hindi niya inaasahan. Isang problema, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Isa lang siyang malaking problema na idinulot ng pangungulila ng mga anak ko. Nang marating nila ang bahay, mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Ang tahanang dati puno ng halakhak at amoy ng bagong lutong pagkain ay isa na ngayong malungkot na paalala ng kanyang kabiguan. Maalikabok ang mga muebles, nakakalat ang mga laruan ng kambal, malamig. Ito ang kaharian ng kalungkutan na siya mismo ang nagtayo simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Inaasahan niyang makikita ang pandidiri sa mukha ni Tala. O di kaya'y awa, ngunit wala. Tumingin lang ito sa kabuuan ng bahay at sa isang saglit, nakita ni Hayon na tumuwid ang mga balikat nito. Tila isang sundalong sinusuri ang isang magulong larangan ng digmaan. Itay, dito po siya matutulog sa tabi namin. Hila ni Bituin sa kamay ni Tala. Gusto mo po ba ng tubig? Kukuha po kita. Alok naman ni Ulan. Hindi pa man nakakatugon si Hayon, isang pamilyar at hindi inaasahang boses ang pumuno sa salas. Hayon, nandito na pala kayo. Nabalitaan ko ang pagdating ng bisita. Pumasok si Lihim sinukuan na may dalang isang basket ng mangga. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sinuri niya si Tala mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pangiinsulto. Ipinaghanda ko kayo ng merienda, sabi ni Lihim, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tala. Sana lang, may gana ka pa. Mukhang napagod ka sa biyahe. Hindi umimik si Tala, yumuko lang ito ng bahagya bilang paggalang. Ang pananahimik na yon ay tila mas lalo pang ikinainis ni Lihim. Mukhang marami kang kailangang ayusin dito, Hayon. Patuloy ni Lihim, ipinapasadahan ng daliri ang maalikabok na mesa. Kailangan mo talaga ng tulong. Ang tanong lang, siya ba ang tamang tulong? Sana lang marunong kang magtrabaho. Tumingin siya ulit kay Tala, hindi lang kumain. Ang huling salita ay sinabi niya nang may diin, isang direktang patama sa anyo ni Tala. Naramdaman ni Hayon ang pag-init ng kanyang pisngi. Gusto niyang sawayin si Lihim,
ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Sa halip na sumagot, dahan-dahang lumuhod si Tala at pinulot ang isang manikang nalaglag sa sahig. Inayos niya ang buhok nito at ibinigay kay Ulan. Pagkatapos, tumayo siya at walang imik na naglakad patungo sa kusina. Sumunod ang tingin ni Hayon. Nakita niya kung paano sinuri ni Tala ang maruming lababo, ang mga natirang pagkain sa mesa, ang walang lamang tapayan ng tubig. Walang reklamo, walang salita. Naghahanap ito ng basahan. Nagsimulang mag-igib ng tubig mula sa poso sa likod bahay at nagsimulang maglinis. Maya-maya, umalis din si Lihim. Dala ang hindi nagalaw na basket ng mangga at isang halatang pagkainis. Naiwan sa bahay ang isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng isang taong gumagawa. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Hayon si Tala. Nakita niya ang pagod sa bawat kilos nito, ngunit hindi ito tumigil. Nagsaing ito sa lumang kalang kahoy, naghiwa ng mga gulay na nakita niya sa isang sulok, at nagluto ng isang simpleng sinigang. Unti-unti, isang amoy ang gumapang sa loob ng bahay. Amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa. Amoy ng kumukulong sabaw. Isang amoy na matagal na niyang hindi na amoy sa loob ng sarili niyang pamamahay. Nang maluto ang pagkain, tinawag ni Tala ang kambal. Pinaupo niya ang mga ito at matiyagang sinubuan si Ulan na noon ay naglalaro pa rin. Tumayo si Hayon at lumapit sa may pintuan ng kusina na natili sa dilim para hindi siya makita. Pinanood niya ang eksena, ang kanyang dalawang anak na masayang kumakain at ang babaeng dayo na nag-aalaga sa kanila na para bang matagal na niya itong ginagawa. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman niyang bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang komplikadong emosyon ang gumapang sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sino ka ba talaga, Tala Batudwa? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan ang babaeng dinala ng tadhana sa kanyang magulong mundo. Lumipas ang mga linggo. At sa bawat paglipas ng araw, unti-unting binago ni Tala Batudiwa ang tahanan ng mga yakal. Ang alikabok ay napalitan ng kintab. Ang kalat ay napalitan ng kaayusan. Ang malamig na katahimikan ay napalitan ng tunog ng pagluluto, ng paglalaba, at ng masayang tawanan ni Bituin at Ulan. Hindi na siya ang dayo. Siya na ang nag-aalaga sa apoy ng tahanan upang hindi ito mamatay. Hindi ito naging madali. Ang trabaho sa bukid ay mabigat, ngunit hindi ito ininda ni Tala. Ang katawan niyang madalas pagtawanan ng iba ay ang mismong nagbigay sa kanya ng lakas. Lakas na katumbas ng sa mga kalalakihan. Isang hapon, matapos manalasa ang isang malakas na bagyo, nasira ang isang bahagi ng bakod na pangkoral sa mga hayop. Nakita niyang nahihirapan si Hayon na buhatin ang isang malaking troso para gawing poste. Walang imik, lumapit si Tala. Ako na sa kabilang dulo, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin si Hayon sa kanya. May pag-aalinlangan. Kaya mo ba? Mabigat ito. Hindi sumagot si Tala. Yumuko lang siya at hinawakan ang dulo ng troso. Sa isang sabay na galaw, iniangat nila ito. Nakita ni Tala ang bahagyang pagkamangha sa mga mata ni Hayon bago ito muling naging seryoso. Habang inaayos nila ang bakod, may isang pagkakataong sabay nilang inabot ang martilyo. Ang likod ng kanyang palad ay dumampi sa magaspang na kamay nito. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Tala. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at ganoon din si Hayon. Sa isang saglit, kapwa sila natigilan. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lamang ng hangin na humuhuni sa mga puno ng niyog ang maririnig. Pakiramdam ni Tala na mula ang kanyang mga pisngi. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring may inaayos sa lupa. Simula noon, naramdaman niyang nagbago ang tingin ni Hayon sa kanya.
mayroon ng paggalang. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang naglalaro sila ng mga bata o habang siya ay nagluluto. Isang tingin na hindi na malamig at mapanuri, kundi isang tinging may bahid ng paghanga. Ang munting pag-asang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat umaga. Ngunit alam niyang hindi lahat ay natutuwa sa pagbabago. Sa tuwing pumupunta siya sa palengke ng bayan, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga bulungan ay hindi nawala. Sa katunayan, tila mas lalo pa itong lumakas at alam niya kung sino ang may gawa. Si Lihim Sinukuan. Isang araw, habang namimili siya ng gulay, narinig niya ang boses ni Lihim mula sa kabilang pwesto. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Alam na niyo na, madali lang naman talagang makuha ang loob ng mga bata, sabi ni Lihim sa mga kausap nitong tsismosa. Konting luto, konting karga. Pero ang tanong, hanggang kailan? Mahirap magtiwala sa mga dayo mula sa syudad. Sanay silang manloko para lang sa pera. Isang babae ang sumagot, oo nga. At ang pamilya yakal. May kaya pa rin naman. Malaki ang kanilang lupain. Eksakto, sabi ni Lihim. Ang boses ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. Sana lang ay hindi nabubulagan si Hayon. Naramdaman ni Tala na nanikip ang kanyang dibdib. Ang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Pinigilan niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Mabilis niyang binayaran ang kanyang pinamili at naglakad palayo. Ang ulo ay nakayuko. Ang bigat ng mga tingin at bulungan ay muling pumasan sa kanyang mga balikat. Pag-uwi niya sa bahay, sinubukan niyang maging normal. Pinakain niya ang kambal, nilinis ang kusina, at inayos ang mga dapat ayusin. Ngunit nang dumating ang gabi at mahimbing nang natutulog ang mga bata, hindi na niya napigilan. Umupo siya sa isang sulok ng madilim na kusina, doon kung saan walang makakakita sa kanya. Tahimik siyang umiyak. Hindi iyak na may hagulgol, kundi iyak ng isang pusong pagod na pagod ng masaktan. Iyak ng isang babaeng ang tanging hangad lang ay isang lugar na matatawag niyang tahanan. Ngunit kahit iyon ay tila ipinagkakait sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Hayon mula sa bukid. Huminto ito sa may pintuan. Hindi ito nagsalita. Naramdaman lang ni Tala ang presensya nito sa dilim. Nakita niya ang anino nito. Nakatayo lang doon. Hindi sigurado sa gagawin. Gusto niyang punasan ang kanyang mga luha. Gusto niyang tumayo at magpanggap na walang nangyari. Ngunit hindi niya magawa. Lumapit ito ng isang hakbang. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tanong na halos pabulong. Tala, anong problema? Ang dagok ay dumating ng hindi inaasahan, mabilis at walang awa. Isang umaga, natagpuan na lang ni Hayon si Tandang, ang nag-iisa at pinakamalakas niyang kalabaw, nakatulong sa pag-araro, na nakabulagta sa putikan. Nahihirapan itong huminga at may bula sa bibig nito. Para sa isang magsasakang tulad niya, ang kalabaw ay hindi lang hayop. Ito ay buhay. Ito ay kinabukasan. Kapag nawala si Tandang, para na ring gumuho ang kalahati ng kanyang mundo. Nanlulumo siyang lumuhod sa tabi nito. Walang manggagamot ng hayop sa halimun gubat. Ang pinakamalapit ay nasa kabilang bayan pa. Aabutin ng kalahating araw bago makarating at baka huli na ang lahat. Wala siyang magawa. Isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang muling kumain sa kanyang pagkatao. Habang nakatitig siya sa naghihingalong hayop, isang anino ang tumabon sa kanya. Anong nangyari? Boses ni Tala. Mahinahon, ngunit may diin. Hindi ko alam, sagot ni Hayon. Ang boses ay basag. Bigla na lang siyang bumagsak. Lumuhod si Tala sa kabilang panig ng kalabaw. Walang bahid ng pandidiri, walang takot.
Dahan-dahan niyang sinuri ang mga mata nito, kinapa ang leeg at pinakinggan ang paghinga. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at puno ng kaalaman. Tila hindi siya ang babaeng galing sa syudad, kundi isang taong napakatagal nang namuhay kasama ng lupa. Tumayo ito. May mga dahon sa gubat, sabi nito. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang lola ko ay isang herbolarya. Baka makatulong. Walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan. Mayroong isang klase ng kapangyarihan sa boses niya na nag-utos kay Hayon na maniwala. Tumangulang siya at nagsimula ang isang mahabang, nakakapagod na magdamag. Pumasok si Tala sa gubat na tanging itak at isang gasera lang ang dala. Bumalik siyang may bitbit na mga sanga at dahon na hindi pamilyar kay Hayon. Dinikdik niya ang mga iyon gamit ang isang malaking bato hanggang sa maging isang mapait at maitim na katas. Habang ginagawa niya iyon, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanila. Tulungan mo akong ibuka ang bibig niya, utos ni Tala. Magkasama nilang pinainom sa kalabaw ang mapait na gamot. Pagkatapos ay kumuha si Tala ng basahan, binasa ito ng maligamgam na tubig at buong tiyagang pinunasan ang buong katawan ng hayop. Oras-oras, ginawa niya iyon. Hindi siya umupo. Hindi siya nagpahinga. Ang ulan ay walang tigil. At si Hayon ay nanatili sa tabi niya. Inaabutan siya ng mga kailangan niya, isang tahimik na katulong sa kanyang laban. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng maliit na silungan na kanilang ginawa, napabuntong hininga si Hayon. Kapag nawala siya, parang nawala na rin ang lahat sa amin. Tumingin sa kanya si Tala. Ang mukha ay nababasa ng ulan at pawis. Ganito siguro ang naramdaman ng ama ni Lihim noon. Mapait na sabi ni Hayon. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinasabi. Ang pamilyang sinukuan. Dati sila ang pinakamayaman dito. Bago sila nalugi sa isang masamang negosyo sa Maynila. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Tala. Ngunit mabilis din itong nawala. Pinalitan ng muling pagtuon ng pansin sa kalabaw. Nang mag-uumaga, tumila ang ulan. At kasabay ng unang sinag ng araw na tumagos sa mga ulap, isang milagro ang nangyari. Dahan-dahang gumalaw si Tandang. Sinubukan nitong tumayo. Sa una ay nabigo ito, ngunit sa pangalawang subok, sa tulong nila, nagawa nitong itukod ang kanyang mga paa. Nanginginig, ngunit buhay. Napaupo si Tala sa putikan. Ang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Tumayo si Hayon. Nilapitan niya ang babae. Ang babaeng buong magdamag na lumaban para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang babaeng madalas niyang husgahan sa kanyang isipan. Nakayuko ito. Hingal na hingal. At sa sandaling iyon, wala nang nakita si Hayon kundi isang babaeng hindi matatawaran ang tapang at lakas. Tala. Dahan-dahan itong tumingala. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng umaga, nakita ni Hayon ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang tagumpay. Salamat, sabi niya. Ang isang salita ay tila hindi sapat, ngunit yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Puno yun ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman kailanman. Wala na ang lamig sa kanyang boses. Napalitan iyon ng paghanga, ng utang na loob. Isang bagay pa, gabi na nang pumasok si Hayon sa kanyang silid. Hindi siya makatulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Tala. Marumi, basa, pagod, ngunit nagniningning sa determinasyon sa ilalim ng liwanag ng gasera. Naalala niya ang init ng kamay nito nang minsang magkadikitan sila. Naalala niya ang amoy ng mga halamang gamot na dala nito mula sa gubat. Pasasalamat lang ba talaga ito? Tanong niya sa sarili. Hindi. Mayroon pang iba. Isang bagay na mas malakas, mas komplikado at higit sa lahat, nakakakagambala. Isang bagay na nagsisimulang mag-ugat sa kanyang puso.
Pagkatapos ng gabing iyon sa kulungan ng kalabaw, may nagbago. Isang bagay na hindi kayang bigkasin ng mga salita, ngunit kayang ipadama ng mga kilos at titig. Nawala na ang pader na yelo sa pagitan ni Tala at Hayon. Ang dating tipid na pag-uusap ay napalitan ng mga ngiti. Ang dating malalamig na mga mata ni Hayon ay nagkaroon na ng init sa tuwing siya ay titingnan. Si Tala, sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ay nakaramdam ng kapanatagan. Ang barangay Halimon Gubat ay naging isang tunay na tahanan. Ang bukirin ay naging kanyang mundo. Sina bituin at ulan ay naging kanyang mga araw. At si Hayon ay unti-unting nagiging isang pangarap na natatakot siyang angkinin. Isang gabing umuulan ng malakas, katulad ng gabing iniligtas nila si Tandang. Namatay ang ilaw gasera, naiwan silang apat sa dilim ng salas, tanging ang nagbabagang kahoy sa kalan ang nagsisilbing liwanag. Itay, magkwento po kayo. Hiling ni bituin. Naupo si Hayon sa sahig, kinandong ang kambal. At sa gitna ng kadiliman, nagsimula siyang magsalaysay ng mga kwento tungkol sa mga diwata at kapre na naninirahan sa gubat ng Halimon Gubat. Nakinig si Tala at ang malalim at mahinahong boses ni Hayon ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa kanyang puso. Nang makatulog ang mga bata, nanatili sila sa kani-kanilang pwesto. Tanging ang putukan ng apoy sa kalan ang maririnig. Magaling kang magkwento, basag ni Tala sa katahimikan. Ngumiti si Hayon, isang pambihirang nangiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. Dati, ang asawa ko ang laging nagkukwento sa kanila. Ito ang unang beses na binanggit niya ang kanyang asawa nang walang bahid ng kapaitan. Namimiss mo pa rin siya, sabi ni Tala, hindi isang tanong kundi isang pag-unawa. Tumango si Hayon, ang mga mata ay nakatitig sa apoy. Araw-araw, pero ang pinakamasakit ay ang mga pagsisisi. Huminga ito ng malalim. Sana mas marami akong oras na ibinigay sa kanya. Sana hindi ko inuna ang bukid. Sana hindi na niya itinuloy. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Hayon bilang isang amo o isang estranghero. Nakita niya ang isang lalaking may malalim na sugat, katulad niya. Lumapit siya, umupo sa tabi nito, at tahimik na nakiramay. Walang salitang kailangan. Kinabukasan, dala ang bagong lakas ng loob na nakuha mula sa gabing iyon. Nagpasya si Tala na harapin ang sarili niyang mga multo. Inilabas niya ang isang maliit na baul na naglalaman ng mga natitirang gamit ng kanyang yumaong asawa. Mga damit na luma, isang pitakang walang laman, at ilang mga papeles na walang halaga. Oras na para itapon ang lahat. Oras na para magsimula muli. Habang isa-isa niyang nilalagay ang mga gamit sa isang sako na panggatong, isang bagay ang nahulog at gumulong sa sahig na kawayan. Isang kwelyo, isang pares ng cufflinks na gawa sa pilak, may nakaukit na isang agila. Napakunot ang noo ni Tala. Hindi niya matandaang may ganito kamahal na gamit ang kanyang asawa. Ang asawa niyang palaging nagrereklamong walang pera. Pinagmasdan niya ito. Maganda ang pagkakagawa. Halatang mamahalin. Isang bagay na hindi nababagay sa simpleng buhay na sinubukan nilang itaguyod sa syudad. Bigla, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Bigla, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Ang mga cufflinks na ito ay hindi kwento ng hirap. Kwento ito ng yaman ng isang buhay na hindi niya kailanman nakita. Saan niya ito nakuha? Umiling si Tala. Pilit winawak siyang tanong. Isa lamang itong isa sa maraming sikreto ng lalaking nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ano pa man ang kahulugan nito, bahagi na ito ng nakaraan. Nang may biglang determinasyon, isinara niya ang kanyang palad, kasama ang malamig na pilak sa loob. Lumabas siya at walang pag-aatubiling inihagis ito
sa nagbabagang kalan. Pinanood niya itong lamunin ng apoy hanggang sa maging isa na lamang itong itim na piraso ng metal. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Tapos na. Sa mga sumunod na araw, isang bagong simula ang tila sumibol sa bukirin. Nagtatanim sila ni Hayon sa bukid. Ang kanilang mga kilos ay sabay na tila isang sayaw. Naghahanda sila ng hapunan. Ang kanilang mga siko ay bahagyang nagkakabanggaan sa maliit na kusina. Isang hapon, nakita ni Tala sina Bituin at Ulan na sinusubukang gumuhit sa lupa gamit ang isang patpat. Umupo siya sa tabi ng mga ito at tinuruan silang gumuhit ng mga bulaklak at ibon gamit ang uling mula sa kalan. Ang tawa ng kambal ay musika sa kanyang pandinig. Mula sa bintana ng bahay, hindi niya alam na pinapanood siya ni Hayon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Isang ngiti na puno ng pagmamahal. Nakita niya ang isang hinaharap na matagal na niyang kinalimutan. Isang pamilya, isang buong pamilya. Ngunit sa kabilang dako ng halimun gubat, may isang taong hindi natutuwa sa larawang ito ng kaligayahan. Mula sa bintana ng kanyang malaking bahay, tanaw ni lihim sinukuan ang sinag ng ilaw gasera mula sa tahanan ng mga yakal. Naririnig niya sa hangin ang malabong tunog ng tawanan at sa bawat segundong lumilipas, ang inggit sa kanyang puso ay nagiging isang maitim at mapanganib na galit. Hindi siya makapapayag. Hindi siya makapapayag na maging masaya si Hayon sa piling ng ibang babae. Lalo na sa isang babaeng para sa kanya ay isang mang-aagaw. Isang higanteng walang karapatang lumigaya. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Noong mga panahong sila pa ang naghahari sa halimun gubat. Ang mga ngiti nila ay masaya. Walang kamalay-malay sa trahedyang darating. Ang trahedya ng pagkalugi dahil sa isang lalaking mula sa Maynila. Hindi ka pwedeng maging masaya, Hayon. Bulong ni lihim sa dilim. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagkakakuyom. Hindi habang miserable ako. Mayroon siyang hinala. Isang maliit na sinulid na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. At gagawin niya ang lahat para bunutin ang sinulid na yon. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagwasak sa buhay na maingat na binubuo ni Tala Batodiwa. Gagamitin niya ang kanyang huling baraha. POV, Hayon Yakal. Natagpuan ni Hayon Yakal ang sarili niyang napapangiti nang walang dahilan habang nag-aayos siya ng sirang silya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang isip niya ay wala sa ginagawa, kundi nasa babaeng nasa loob ng bahay, abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Ang amoy ng kanyang niluluto, ang tunog ng kanyang mahinang pag-awit, lahat ng yon ay naging musika sa kanyang pandinig, isang himig na pumupuno. Sa lahat ng basag na bahagi ng kanyang pagkatao, hindi na niya ito kayang itago. Ang pagtingin niya kay Tala ay hindi na lamang paghanga o utang na loob. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na tahimik na lumago, kasing tatag ng mga punong nakatayo sa kanyang lupain. At napagdesisyonan niya, sasabihin na niya. Kagabi, habang tulog na ang lahat, kumuha siya ng isang piraso ng kahoy na nara. Gamit ang luma niyang kutsilyo, buong ingat niya itong inukit. Hindi siya sanay sa ganitong gawain, ngunit ang bawat ukit ay puno ng damdamin. Unti-unti, isang suklay ang nabuo mula sa kanyang mga kamay. Simple lang ito, walang palamuti, ngunit pino at makinis. Ito ang ibibigay niya sa kanya. Isang alay na hindi binili, kundi nilikha. Isang simbolo na handa na siyang ayusin at suklayin ang magulo nilang mga buhay nang magkasama. Ngayong gabi, pagkatapos ng hapunan, habang nakatingin ang mga bituin sa langit, ibibigay niya ito. Sasabihin niya ang lahat. Ang puso ni Hayon ay puno ng pag-asa. POV, lihim sinukuan.
Ang puso ni Lihim Sinukuan ay puno ng lason. Mula sa kanyang bintana, nakikita niya ang usok na nagmumula sa kusina ng mga yakal. Naiisip niya si Tala doon. Gumagalaw na para bang siya na ang reyna ng tahanan. At sa bawat pag-iisip na yon, mas lalong kumukulo ang kanyang dugo. "Pinsan, sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Tanong ni Lihim sa kausap sa kabilang linya ng telepono. Kinausap niya ang kanyang pinsan sa Maynila, isang clerk sa munisipyo na may access sa mga lumang record. "Oo, Lihim," sagot ng boses sa telepono. Kinumpirma ko, ang pangalan ng lalaking ikinasal kay Tala Batudiwa, 5 taon na ang nakakaraan, ay Ricardo de Leon. Siya rin ang lalaking inireklamo ng maraming negosyante noon dahil sa panloloko. Swerteng namatay bago pa makasuhan. Nanigas si Lihim. Ang kanyang hinala. "Pinsan," sabi ni Lihim, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Anong itsura ng Ricardo de Leon na yan?" "Sandali." Narinig ni Lihim ang kaluskos ng mga papel. Sabi dito sa report, matangkad, mestisuhin at may peklat sa kaliwang kilay. At, teka, may nakakabit na lumang litrato dito. Ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, "Lihim, ipapadala ko sa iyo ang litrato. Pero, kamukhang kamukha niya ang lalaking nasa lumang litrato ng tatay mo. Ang lalaking kasosyo niya noon." Parang bombang sumabog ang lahat sa isipan ni Lihim. Ang lalaking sumira sa kanilang pamilya. Ang lalaking nag-iwan sa kanila ng kahihiyan at pagkakautang. Ang lalaking naging dahilan ng maagang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa hinagpis. Iyon pala ang asawa ni Tala. Biglang nagbalik sa alaala ni Lihim ang mga salita ng kanyang ama bago ito mamatay. "Huwag kang magtitiwala sa mga taong matatamis magsalita. Mga demonyong nagaanyong anghel. Tandaan mo ang apelyido ng asawa niya. Isang pamilyar na apelyido, Batudiwa. Hindi lang pala pamilyar. Ito na mismo yon. Hindi na ito tungkol kay Hayon. Personal na ito. Ang babaeng nasa bahay ni Hayon ay hindi lang isang karibal. Isa siyang multo ng nakaraan. Isang kadugo ng demonyo. At para kay Lihim, siguradong kasabwat ito sa lahat ng panlolokong ginawa ng asawa niya. POV, Hayon Yakal. Masaya ang naging hapunan. Nagluto si Tala ng paboritong adobo ng kambal. Nagkwentuhan sila at nagtawanan. Habang pinagmamasdan ni Hayon ang kanyang pamilya, oo, pamilya na ang turing niya sa kanila. Ramdam niya ang isang kaligayahang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi nila namamalaya na sa labas, ang buwan ay dahan-dahang tinatakpan ng madidilim na ulap. Isang unos ang paparating. POV, Lihim Sinukuan. Dumating ang mensahe sa kanyang telepono. Isang lumang, medyo malabong litrato. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng lalaki. Ang ngiti nito, ang peklat sa kilay nito, ang parehong lalaking nasa litrato ng kanyang ama. At sa tabi nito, nakangiti rin, ay isang mas batang bersyon ni Tala Batudiwa. Hawak na niya ang ebidensya. Hawak na niya ang patalim na wawasak sa pagkatao ng kalaban niya. At alam na niya kung saan at kailan niya ito isasaksak. Sa isang lugar kung saan lahat ay makakakita. Sa isang lugar kung saan walang matataguan. Ngumisi si Lihim, isang ngising puno ng paghihiganti. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang telepono. "Maghanda ka sa linggo. Tala Batudiwa," bulong niya sa dilim. "Diyan sa simbahan magtatapos ang pagpapanggap mo." POV, Tala Batudiwa. Ang umaga ng linggo ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Para kay Tala, ang pagsimba ay isang bagay na parehong pinananabikan at kinatatakutan niya. Ito ang tanging pagkakataon sa isang linggo na kailangan niyang harapin ang buong barangay, ang kanilang mga titig at bulungan. Ngunit ngayon, may iba. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Hayon at hawak ng kambal ang kanyang mga kamay.
Pakiramdam niya ay mayroon siyang kakampi. Suot niya ang pinakamaganda niyang bestida, isang simpleng damit na may burdang bulaklak na siya mismo ang nag-ayos. Sa kanyang buhok ay nakasukbit ang suklay na kahoy na ibinigay sa kanya ni Hayon kagabi. Hindi pa nito sinasabi ang mga salitang gusto niyang marinig, ngunit ang regalo ay sapat na, isang pangakong walang salita. Pumasok sila sa lumang simbahan ng Halimun Gubat. Gaya ng dati, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, tumuwid ng upo si Tala. Hindi na siya yumuko. Nginitian niya ang kambal at umupo sila sa isa sa mga bangko sa likuran. Mula sa kabilang panig ng simbahan, nakita niya si Lihim. Nakatitig ito sa kanya. Ngunit ang titig nito ngayon ay hindi na lang basta galit. Mayroon itong kislap ng tagumpay. Isang nakakakilabot na katiyakan. Kinabahan si Tala. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Nagsimula ang misa. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Nagbibigay ng mga salita ng kapayapaan at pagpapatawad. Sinubukan ni Tala na ituon ang kanyang isip sa sermon. Ngunit hindi niya maiwasan ang pakiramdam na mayroong isang bagay na napipinto. Isang bagay na madilim at mabigat na nakabitin sa hangin. Amen, sabi ng pari. Hudyat ng pagtatapos ng misa. Nagsimulang magtayuan ang mga tao, ang kanilang mga usapan ay unti-unting pumupuno sa simbahan. Naghahanda na rin sanang tumayo si Tala nang isang malakas at malinaw na boses ang pumunit sa lahat ng ingay. Sandali lang po. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa gitna si Lihim Sinukuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kabanalan at pagdadalamhati. Patawarin niyo po ako, Padre, at sa inyong lahat. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na, para bang nagpipigil ng iyak. Mayroon lang po akong kailangang ibahagi. Isang katotohanang kailangang malaman ng buong Halimun Gubat. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang babaeng ito, sabi ni Lihim, itinaas ang kanyang daliri at itinuro si Tala. Ay hindi lang isang simpleng biyuda na naghahanap ng bagong buhay. Ang babaeng ito ay isang kasinungalingan, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Napakapit ng mahigpit si Tala sa kamay ni Bituin. Naramdaman niyang tumayo si Hayon sa tabi niya, handang magsalita. Ngunit pinigilan siya ni Lihim. Huwag, Hayon. Huwag kang magpabulag, sigaw ni Lihim. Alam niyo ba kung sino ang yumaong asawa ng babaeng ito? Ang pangalan niya ay Ricardo de Leon. Ilang saglit ng katahimikan. Ang pangalan ay walang kahulugan sa karamihan. Ngunit para kay Lihim, iyon na ang simula ng kanyang pagtatanghal. Si Ricardo de Leon, patuloy niya, ang boses ay tumataas na. Ang siya ring lalaking nanloko sa aking ama. Ang lalaking kumuha ng lahat ng aming pinaghirapan. Ang demonyong sumira sa aming pamilya. Gulat, pagkabigla. Ang mga bulungan ay naging dagundong. At ito, isinigaw ni Lihim, itinaas ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato sa mga taong malapit sa kanya. Ay ang patunay, ang litrato nilang dalawa. Masaya, habang kami ay nagdurusa. Pakiramdam ni Tala ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok na ngayon sa kanya. Hindi na lang mga mata ng panghuhusga, kundi mga mata ng galit. Siya ang asawa ng halimaw. Siya ang kasama ng demonyo. Para sa kanila, siya at ang kanyang asawa ay iisa. Sinungaling! Manloloko! Umalis ka dito! Mga salita ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Ang respeto, ang pag-asa. Napayuko siya, hindi na makayanan ng bigat. Hinila niya papalapit ang kambal na nagsisimula ng umiyak.
Tapos na. Ito na ang tunay na katapusan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nangyari. Naramdaman niyang may humakbang. Dahan-dahan, lumakad si Hayon Yakal mula sa kanilang bangko. Hindi siya tumingin sa mga tao. Hindi siya tumingin kay Lihim. Lumakad siya hanggang sa makatayo siya sa harap ni Tala. Hinarangan niya si Tala mula sa mapanghusgang mga mata ng buong mundo. Lumingon siya at hinarap ang lahat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Hindi niyo siya kilala, sabi ni Hayon. 6 na buwan na siyang kasama ng pamilya ko. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang pag-aalaga sa kanyang mga mata. Siya ang nagligtas sa aking bukirin. Siya ang nagbalik ng ngiti sa mga labi ng aking mga anak. Hayon, niloloko ka lang niya, sigaw ni Lihim. Ang nakalipas ng asawa niya ay hindi niya nakalipas, matigas na sagot ni Hayon. At kahit ano pa man yon, tapos na. Ang mahalaga ay kung sino siya ngayon. At ang babaeng nasa likod ko ay ang pinakamatapang at pinakamabuting babaeng nakilala ko. Lumakad siya pabalik kay Tala, na ngayon ay humahagulgol na. Lumuhod siya sa harap nito upang magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang 2 kamay. Hindi ka sobra, Tala, bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Siya ay sapat, at siya ang babaeng pakakasalan ko. At sa harap ng Diyos, sa harap ng buong barangay Halimon Gubat, sa harap ng nagngingit-ngit na si Lihim, kinuha ni Hayon ang kamay ni Tala. Hinawakan niya ito ng mahigpit, at habang nakatingin sa umiiyak, ngunit nagugulat na mga mata ng babaeng kanyang minamahal, bumaba siya sa isang tuhod. Tala Batodiwa, papakasalan mo ba ako? Ang buong simbahan ay napipi. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Tala at ang malakas na pintig ng 2 pusong nagdesisyong maging isa. Sa gitna ng nakabibingging katahimikan ng simbahan, isang salita lang ang nagbago sa lahat. Oo, ang sagot ni Tala ay halos isang bulong, basag ng kanyang mga luha, ngunit umaling-awngaw ito na parang sigaw ng tagumpay. Dahan-dahan siyang tumango at sa pagtangong yon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hayon. Isinuksok niya sa daliri ni Tala ang isang singsing na gawa sa inikid na dahon ng damo. Isang simbolo na kinuha niya mula sa labas ng simbahan kanina lang. Isang pangakong biglaan, ngunit buong puso. Tumayo si Hayon. Hindi na nila pinansin ang mga nagbubulungang tao. Hindi na nila pinansin ang nanlilisik na mga mata ni Lihim. Magkahawak kamay, kasama ang kambal na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanilang mga luha. Lumabas sila ng simbahan at tinahak ang daan pabalik sa bukirin, pabalik sa kanilang tahanan. Dinala sila ni Hayon sa paboritong lugar ni Tala, sa tabi ng sapa na may malinaw na tubig, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinaupo niya ang mga bata sa di kalayuan para maglaro. At sa unang pagkakataon, naiwan silang 2 na mag-isa. Hayon, bakit? Tanong ni Tala. Ang boses ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Ang lahat ng sinabi ni Lihim, totoo. Ang asawa ko, isa siyang manloloko, pero hindi ko alam. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam. Hinawakan ni Hayon ang kanyang mga kamay, mainit at magaspang, puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa lupa. Para kay Tala, iyon ang pinakatotoong bagay sa mundo. Naniniwala ako sa iyo, Tala, mahinahon niyang sabi. Nakikita ko kung sino ka. Hindi ka anino ng iyong asawa. Pero ang pamilya mo, ang pamilya ni Lihim, ang pamilya ko ay ikaw at ang mga bata. Putol ni Hayon. At si Lihim, kailangan niyang harapin ang sarili niyang galit.
Tumingin ito sa kanya ng diretso at nakita ni Tala ang isang sakit sa mga mata nito na matagal na nitong itinatago. May kasalanan din ako sa nakaraan, Tala. Pag-amin niya. Ang asawa ko, hindi lang siya namatay sa sakit. Nagkaroon ng komplikasyon dahil ipinilit kong isalba ang mga pananim sa gitna ng isang malakas na bagyo. Iniwan ko siyang mag-isa noong pinakakailangan niya ako. Araw-araw, binubuhat ko ang bigat na yon. Akala ko, hindi na ako karapat-dapat lumigaya. Nakinig si Tala. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kalungkutan sa mga mata ni Hayon ay hindi lang dahil sa pangungulila, kundi dahil sa pagsisisi. Hindi mo kasalanan yun, Hayon. Sabi niya, inilagay ang kanyang palad sa pisngi nito. At hindi ko rin kasalanan ng mga ginawa ni Ricardo. Sa ilalim ng puno ng akasya, sa tabi ng sapang umaagos, sabay nilang pinatawad ang kanilang mga nakaraan. Ang multo ni Ricardo de Leon at ang multo ng pagsisisi ni Hayon ay dahan-dahang naglaho. Tinangay ng agos ng tubig. Kinabukasan ginawa nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Magkasama silang pumunta sa bahay ni Lihim. Lumabas si Lihim. Ang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Anong ginagawa niyo dito? Mataray niyang tanong. Lihim. Nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Nandito ako para sabihing naiintindihan ko ang galit mo. Nasaktan ka at nasaktan ang pamilya mo. At kung ano man ang naging parte ko doon, kahit hindi ko alam, humihingi ako ng tawad. Pero tapos na ang nakaraan. Pinapatawad na kita. Natigilan si Lihim. Inaasahan niya ang sigawan, ang sumbatan. Hindi niya inaasahan ang pagpapatawad. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila at pumasok sa kanyang bahay. Isinara ang pinto, dala ang kahihiyan at ang mga salitang hindi niya inaasahan. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa simbahan. Ginanap ito sa ilalim ng parehong puno ng akasya kung saan nila pinatawad ang isa't isa. Ang mga bisita ay iilan lang, ang pinakamalapit nilang mga kapitbahay na naniniwala sa kanila. At syempre, sina Bituin at Ulan na nagsilbing mga abay na may suot na koronang gawa sa mga bulaklak ng gumamela. Suot ni Tala ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang buhok ay ang suklay na kahoy na gawa ni Hayon. Habang naglalakad siya palapit dito, wala nang bakas ng pagyuko o hiya. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Hindi na siya ang babaeng too wide to wed. Siya ay si Tala Bato Diwayakal, isang asawa, isang ina, isang reyna sa kanyang sariling paraiso. Nang isinusuot na ni Hayon ang isang simpleng singsing na bakal sa kanyang daliri, bumulong ito. Sapat ka, Tala, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Sobra-sobra pa. Tumingin sila sa isa't isa at pagkatapos ay sa kanilang dalawang anak na masayang pumapalakpak. Sa di kalayuan, ang araw ay sumisikat sa mga burol ng halimun gubat. Nagpapahayag ng isang bagong umaga. Isang bagong simula. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa paghusga. Ngunit nagtapos ito sa pag-unawa, pagpapatawad at isang pag-ibig na nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat ng mata, kundi ng puso. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Hayon. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang mga pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng tunay na pag-unawa at ang pagpapatawad ay ang susi sa isang bagong simula. Ipinakita nila sa atin na ang pagiging sapat ay hindi nangangahulugang perpekto, kundi ang pagiging buo sa mata ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga kwento ng puso. Naway may aral kayong napulot sa kwento ng pag-ibig na ito. I-comment niyo lang po sa ibaba.
kung ano ang inyong saloobin at kung anong aral ang pinakanagmarka sa inyo. Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong mga nararamdaman. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.